1. 64 trilyon piso. Ang biglang naglaho. At nagulat ang kagawaran, nega ugnayang panlabas, nega Britanya. Sa loob lamang ng 2 oras, nawasa ang 180 taong kasaysayan at isang 28 taong veterano ang nakbitiw sa pwesto. Sa lokasyong ito, kung saan sabay-sabay na natalo ang 4 na superpower, pumasok ang 5 Pilipinong nakasuot na work uniform. Ngunit ang tunay na sorpresa ay naghihintay pagkatapos nun. Ang hawak nila ay hindi 1,564 trilyong piso. Ito ay 5,320 trilyong piso. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang buong kwento ng sorpresa na ito. Bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at mag-like upang ang kadakilaan ng Pilipinas ay maipahayag sa buong mundo. Suportahan ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagkomento ng Mabuhay Pilipinas. Sa totoo lang, nais kong aminin na noong gabing iyon, Agosto 2025, naranasan ko ang pinakamalaking pagkatalo sa aking 28 taong diplomatikong karera. At iyon ay mula pa sa isang bansang pulona. Sa kabilangang yaman nito sa likas na yaman ay hindi kilala sa direktang pagmiminangang mga malalaking reserba at mas nakatuon sa pagpoproseso at serbisyo. Ang pangalan ko ay Reginald Campbell. Naglingkod ako sa loob ng 28 taon bilang Undersecretary ng Mineral Resources sa Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Britanya at nagtagumpay sa 241 negosasyon sa yaman sa Aprika. Mula sa Cobalt sa Congo hanggang sa kalsada sa Zambia, walang kasunduan na hindi dumaan sa aking mga kamay. Noong 2018, nakakuha ako ng 45 trilyong piso sa negosasyon sa langis sa Nigeria. Noong 2020, nakuha ko ang karapatan sa pagpapaunlad ng ginto sa Ghana. Noong 2023, tinapos ko ang kontrata sa rare earth sa Kenya. Sa mga diplomat sa London, kilala ako bilang haringang yaman ng Aprika. Sa loob ng 28 taon, hindi ako kailanman nabigo. Buong pagtitiwala kong sinabi na ang isang bansa na walang mapakukunan ay hindi maaring talunin kami. Itinuring kong isang kahihiyan sa mga diplomat sa London ang presensya ng isang bansa ng assembling ng baterya sa entablado ng diplomasya ng yaman. Ang Pilipinas ay hindi man lang napag-usapan. Kapag kumilos ang Amerika, kami ay nagiging tensyonado. Kapag gumalaw ang Sina, kami ay nagiging sensitibo. Kung may ginawa ang Pransya sa Aprika, kami ay magpapalipas ng gabi ng walang tulog upang bumuo ng estratehiya. Ngunit kapag binanggit ang Pilipinas, kami ay nagtatawanan lamang. Ang ideya ng Pilipinas na sangkot sa diplomasya ng yaman ay parang isang walang kabuluhang biro. Ngayon, kapag iniisip ko ito, labis akong nahihiya. Minamaliit ko ng husto ang Pilipinas at lubos ko itong hinamak. Ang aking kayabangan ay napakabobo at naramdaman ko ito hanggang sa aking manggabuto ng gabing iyon. Nangyari ito noong Hunyo 2025. Isang maliit na bansa sa Timog Aprika ang gumawa ng anunsyo na yumanik sa pandaigdigang komunidad ng heolohiya ang pagtuklas ng lithium reserve na nakakahalaga ng 1.8 milyong tonelada na nakakahalaga ng 1,064 trilyong piso. Ito ay isang pambihirang halaga, ang lithium, na kilala bilang puting ginto sa panahon ng mga electric vehicle, ay natuklasan sa walang katapusang dami sa ilalim ng maliit na bansang iyon. Hayaan akong ipaliwanag kung gaano kagulat-gulat ang bilang na ito. Sa panahong iyon, ang kabuwang kumpirmadong reserba ng lithium sa buong mundo ay humigit kumulang 26 milyong tonelada. Ngunit ang maliit na bansang iyon, na hindi kilala at may populasyong 1.2 milyong tao, ay nakatuklas nega 22 nega kabuwang halaga sa isang pagtuklas. Ito ay ang jackpot ng siglo na may potensyal na baguhin ang mapa ng industriya ng mundo. Kaagad na kumalat ang balitang ito, nagsimulang kumilos ng sabay-sabay ang London, Washington, Paris, Beijing, lahat ng kabisera ng mundo. Ang mga emergency lights ay nagapoy sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng bawat bansa. At ang mga departamento na may kinalaman sa yaman ay nagsagawa ng mga emergency meeting buong magdamag. Nakatanggap din ako ng emergency call mula sa kagawaran ng ugnayang panlabas
bandang alas 3 ngang umaga. Mahigpit na utos ang ibinigay na kanselahin ang lahat ng iskedule at lumipat patungo sa bansang Aprikano. Sa aking paglipat, binasa ko ang nga briefing materials habang nararamdaman ang bahagyang pagkabalisa sa aking puso. Ang mga negosasyon sa yaman sa mga bansang Aprikano ay isang pamilyar na laro lamang para sa akin. Sa aking isipan, nabuo na ang isang perpektong senaryo. Ipangako ang nararapat na tulong, magmungkahi ng ilang proyekto sa infrastruktura, at sa huli ay pipirma sila ng masunurin. Ito ay isang formula na hindi kailanman bumagsak sa loop ng ilang dekada. Pagdating sa lokal na paliparan, tumingin ako sa paligid. Ang mamuhang delegasyon ng ibang bansa, Amerika, Sina, Pransya, Australia, ay isang pambihirang tanawin kung saan naktipon ang mahigante ng industriya ng mineral sa mundo. Ang higanteng kumpanya ng mineral na nakabase sa Texas ay personal na nagpadala ng vice-presidente nito. Ang Sina ay nagpadala ng eksperto sa diplomasya ng yaman mula sa Guangzhou na may higit sa 8 taga-sunod. Ang Pransya ay napadala ng dating ambasador na naglingkod sa rehiyon ng Aprika sa loob ng mahigit 20 taon sa harapan. Ngunit sa pagitan ng mga bandilang nga bansa, nakita ko ang isang hindi pamilyar na pangalan na may nakasulat na Pilipinas. Sa totoo lang, sa simula ay hindi ako naniwala. Bakit narito ang Pilipinas? Isang bansa na walang direktang karanasan sa pagmimina ng yaman at walang record ng matagumpay na pamamahala ng malawakang negosasyon sa yaman sa Aprika. Higit pa rito, ang delegasyon ng Pilipinas ay binubuo lamang ng 5 tao kumpara sa ibang mabansa na nagdala ng 12 ng abogado at lobbyist at dumating sa pribadong jet. Ang kanilang hitsura ay napakasimple. Ang reaksyon sa mga delegasyon ng Britanya ay pareho. Tiningnan ng aking analis ang delegasyon ng Pilipinas mula sa malayo at ngumiti. Pagkatapos ay sinabi, ewan ko kung ano ang ginagawa nila dito. Baka dumating sila upang magtayo ng pabrika ng baterya. Napuno ng tawanan ang silid pulungan. Hanggang sa sandaling iyon, lahat kami ay itinuring lamang silang madayuhan. Walang sinuman doon ang nakakita sa kanila bilang mga kakumpetensya. Pagkatapos ng lahat, ang laban na ito ay tiyak na mapapanalunan ng Britanya o Amerika. Kaya nila kaya bayaran ang pamasahe pauwi? Ngumiti ako ng may tiwala at tumango. Sa panahong iyon, hindi ko alam kung gaano kabobol ang kayabangang iyon. Hindi ko kailanman naisip na ang 5 Pilipinong nagpakita na may work uniform ay ganap na babaguhin ang pattern ng malaking larong ito. Ni ako, isang diplomat na may 16 taong karanasan, ay hindi kailanman naisip iyon. Kailangan kong ipaliwanag kung bakit ako lubos na nagtitiwala. Pumasok ako sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Britanya noong 1997 at mula nang italaga sa harapan ng diplomasyang yaman sa Aprika, hindi ko kailanman binigo ang London. Sa loob ng 28 taon, tinapos ko ang 247 negosasyon ng walang anumang pagkabigo. Ito ay hindi lamang suwerte. Pinagdalubhasaan ko ang lahat ng wika, kultura, at istruktura ng kapangyarihan sa kontinente ng Aprika. Ang kasunduan sa langis ng Nigeria noong 2018 ay isang halimbawa. Sa panahong iyon, nainis ang gobyerno ng Nigeria sa mga kumpanya ng kanluran at tinanggihan ang lahat ng dayuhang kumpanya na inuna ang nga lokal na kumpanya. 3 beses na tinanggihan ang ExxonMobil mula sa Amerika at pinalayas din ang Shell mula sa Netherlands. Ngunit sa loob lamang 6 na linggo, napanalunan ko ang eksklusibong karapatan na nakakahalaga ng 45 trilyong piso. Ang sikreto ay simple. Ang panganay na anak ng Pangulo ng Nigeria ay nag-aral sa London School of Economics at ginamit ko ang katotohanan iyon. Ang karapatan sa pagpapaunlad ng ginto sa Ghana noong 2020 ay pareho rin. Ito ay isang proyekto na inihanda ng Sina sa loob ng 2 taon at halos umabot sa kasunduan. Ngunit lihim kong nakuha ang impormasyong ng lihim na Swiss account ng Ministro ng Pananalapi ng Ghana at sa isang piraso ng impormasyong iyon, pinatalsik ko ang Sina at pinapirma ang Britanya sa kasunduan. Ang halaga nito ay humigit kumulang 32 trilyong piso
Ang London Times ay naglimbag ng aking larawan sa front page, malawakang nagulat ng pagbangon ng diplomasya ng yaman ng Britanya. Ang eksklusibong kontrata sa rare earth sa Kenya noong 2023 ay ang rurok ng aking karera. Ang rare earth ay isang estratehikong mapakukunan na mahalaga para sa paggawa ng mga semiconductor at electric vehicle at isang malaking pagtuklas ang nagawa sa Kenya. Ito ay isang matinding kompetisyon sa Amerika, China at Hapon na sabay-sabay na sumali. Ngunit nakipagpulong ako ng direkta sa Pangulo nga Kenya at sa mga pinuno nga tribo na bigay nga sulat ng papuri mula sa Royal Family ng Britanya at nangako nga pagkakaibigan sa ngalan ni Reyna Elizabeth II. Ang resulta ay isang perpektong tagumpay, isang 20 taong eksklusibong kontrata na nakakahalaga ng 36.1 trilyong piso. Sa mga diplomat sa London, kilala ako bilang hari ng pagtuklas ng Afrika. Ang mga negosasyon na pinangasiwaan ko ay palaging matagumpay at ang mga mapakukunan na tina-target ko ay palaging napupunta sa Britanya. Itinuring ako en ministro en ugnayang panlabas bilang pangunahing kandidato para sa susunod na kalihim at mayroon ding alok na i-recruit sa parlamento mula sa mga politiko. Ang reputasyon na binuo ko sa Loop Ng Yermisekiz taon ay hindi maaring yugyugin. Dahil dito, nang marinig ko ang pangalan ng Pilipinas, hindi ko ito sineryoso. Hindi ko kailangang seryosohin ito. Ang Pilipinas ay isang bansa na hindi kailanman naging paksa ng usapan sa mga diplomat ng Britanya. Kapag narinig namin ang balita na kikilos ang Amerika, kaagad naming inayos ang tugon. Kapag nakatanggap kami ng impormasyon na mamumuhunan ang Sina sa isang lugar, nagplano kami ng estratehiya buong magdamag. Kapag nakatanggap kami ng ulat na nakipag-ugnayan ang Pransya sa isang bansa sa Afrika, kaagad din naming nakpadala ng mga tao sa bansang iyon. Ngunit iba ang Pilipinas. Kapag narinig namin na ang Pilipinas ay nagpakita ng interes sa Afrika, nagtawanan lamang kami. Ang aming nakakaisang opinion ay ang isang bansa na walang mapakukunan ay mas mahusay na gumawa ang baterya kaysa maging karapat-dapat sa entablado ang diplomasya ang yaman. Naniniwala ako na ang Pilipinas ay parang isang subcontractor na nag-assemble ng matapos na produkto at hindi maaring maging manlalaro sa laro ng pakuha ng mga mapakukunan. Hayaan akong ipaliwanag muli kung gaano pambihira ang bilang na 1,000.04 trilyong piso. Lahat ng kontrata sa yaman na nakuha ng Britanya mula sa buong mundo sa buong taon noong 2023 ay umabot sa 129.2 trilyong piso. Ang 1,664 trilyong piso ay higit sa 8 beses ng halagang iyon. Mas maraming pera ang kikilos sa isang kontrata kaysa sa nakuha ng Britanya sa loob ng 8 taon. Ito ay hindi lamang negosyo. Ito ay isang isyu na nagtatakda ng hegemonya ng industri ng baterya sa mundo sa susunod na 30 taon. Maraming beses ko nang naranasan ang ganitong malalaking laro. Kung mas malaki ang perang gumagalaw, mas matindi ang negosasyon, at mas haya ang labanan ng kapangyarihan sa pagitan ng mga superpower. Ngunit sa huli, ang bansa na may kapangyarihan at karanasan ang mananalo. Iyon ang batas na bakal na hindi nakbago sa loob ng ilang siglo. Kinontrol ng Britanya ang Afrika sa loob ng 180 taon at ang karanasan at network na iyon ang aming natatanging sandata na hindi maaring gayahin ng ibang mabansa. Naintindihan ba ninyo kung bakit ako lubos na nagtitiwala? Mayroon ang Britanyang sandata na hindi maaring gamitin na ibang mabansa. Ang personal na network na binuo sa Afrika sa loob ng 80 taon. Hindi mabilang kung gaano karaming mga anak na lokal na opisyal ang nag-aral sa Britanya at hindi rin kakaunti ang mga mahahalagang tao na nagmula sa British Military Academy. Maari akong direktang makipag-ugnayan sa opisina ng Pangulo sa isang tawag sa telepono. May kapital ang Amerika, may bilis ang Sina, may kultural na koneksyon ang Pransya, ngunit may oras ang Britanya. Sa loob ng 180 taon, inilagay namin ang aming maugat ng malalim sa bawat istruktura ng kapangyarihan sa Afrika. Ang maugat na iyon ay hindi maaring likhain ng magdamag at hindi maaring bilhin ng pera. Iyon ang tunay na lakas ng imperyo ng Britanya. Kinabukasan na gabi bago ang negosasyon,
iniisip ko ang tagumpay sa susunod na araw na may hawak na whiskey sa aking hotel room. Hindi mahalaga kung gaano karaming pera ang inaalok ng Amerika. Hindi mahalaga kung gaano kaganda ang infrastruktura na ipinangako ng Tesina. Sa huli ay sasagutin ng lokal na pinuno ang aking tawag sa telepono. Naniniwala ako na hindi nila ipagkakanulo ang kanilang matagal ng tiwala sa akin. Ito ay isang formula na hindi kailanman bumagsak sa loob ng 28 taon. Dahil dito, naniniwala ako na dumating man ang Amerika o sinubukan man ng Sina, ang jackpot na 1.04 trilyong piso na ito ay mapupunta sa Britanya. Akala ko, ang isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas ay hindi karapat-dapat na umupo sa parehong mesa namin. Hindi ko kailanman naisip na ang 5 Pilipinong nakpakita na may work uniform ay tatalunin ang 180 taong gulang na imperyo ng Britanya. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Sa unang araw ng negosasyon, dumating ako sa silid pulungan ng maaga ng umaga, Hulyo 15, 2025, alas 8:00 ng umaga, lokal na oras. Ang silid pulungan, na matatagpuan sa ground floor ng palasyo ng Pangulo, ay puno ng ang tensyon. Isang higanteng obal na mesa ang inilagay sa gitna at sa ibabaw nito ay nakatayo ang bandilangang bawat bansa. Ang makristal na shenlia sa kisame na uniningning ng malemi. Ang gare. Mag-umpisa na ang laro na nagkakahalaga ng 1,064 trilyong piso. Ang delegasyon ng Amerika ang unang umupo. Ang koponan na pinamumunuan ni James Matthews, Vice Presidente ng higanteng kumpanya ng mineral na nakabase sa Texas. Siya ay isang matangkat na lalaki, mahigit 190 cm, nakasuot ng espesyal na ginawang navy blue suit. Sa likod niya, 12 tagasunod ang nakapila na parang pader. May dala silang hindi bababa sa 15 bag ng dokumento. Ang delegasyon Sina ay umupo sa tabi nito. Ang koponan na pinamumunuan ng espesyal na ambasador na ipinadala mula sa Guangzhou. Siya ay nasa early 60s, nakasuot ng itim na jacket ng mamamayan, may uban na ang buhok ngunit matalas ang mamata. Ang delegasyon ng Pransya ay umupo sa tabing bintana. Ang koponan na pinamumunuan ni Pierre Dupont, isang dating ambasador na aktibo sa harapan ng diplomasya sa Afrika sa loob ng mahigit 20 taon. Nakasuot siya ng gray suit na may bordong pulang wine na kurbata at inilagay ang bastong may pila na hawakan sa kanyang tabi. At kami, ang koponan ng Britanya, ay umupo sa harapan. Binubuo kami ng 15 katao, kasama ako. Nakasuot ako ng charcoal gray suit na may kurbatang alumni ng Cambridge University. Sa pagtingin sa paligid ng silid pulungan, ito ay isang kahangahangang tanawin. Ang maelit ng diplomasya ng Yaman, mula sa 4 na pinakamalakas na bansa sa mundo, ay nagtipon sa isang lugar. Kapital ng Amerika, kakayahan sa pagtatayong Sina, impluensyang kultural ng Pransya, at makasaysayang network ng Britanya. Mabansa na karapat-dapat maging nagwagi sa malaking laro na nakakahalaga ng 1 trilyong piso. Naisip ko sa aking sarili, sa huli, isa sa kanila ang makakakuha nito at malamang ay ang Britanya. Biglang bumukas ang pinto ng silid pulungan at pumasok ang delegasyon ng Pilipinas. Ang 5 lalaki sa harapan ay nasa early 50s. Ngunit nakakagulat, hindi sila nakasuot ng suit, kundi work uniform. Navy blue na work uniform na may bandila ng Pilipinas at logo ng kumpanya na nakaburda sa kaliwang dibdib. Ang 4 na iba pa ay pareho. Mayroon ding isang babae na nakasuot ng parehong work uniform. Higit na nakakagulat ay ang hawak nila. Hindi ma-leather na bag ng dokumento. Ito ay ma-transparent na plastic box na naglalaman ng ma-sample ng bato, kagamitan sa pagsukat at makapal na teknikal na ulat. Ang braso at bulsa ng kanilang work uniform ay nadungisan ng pulang dumingang lupa at ang ilan ay may hawak na safety helmet na tila kakagaling lamang nila sa minahan. Nagisignaw ang Vice Presidente NG Amerika na si James sa espesyal na ambasador NG Sina. Dahan-dahang umiling ang espesyal na ambasador at ngumiti. Kinato ni Pierre, ang dating ambasador ng Pransya, ang kanyang baston at humagikgik. Si David,
Ang aking analis na nakaupo sa tabi ko ay bumulong sa akin. Mali ba sila ng silit? Mukhang inakala nilang ito ay construction site. May narinig na mahinang tawanan mula sa koponan ng Britanya. Ang delegasyon ng Pilipinas ay tahimik na umupo sa dulo ang mesa. Kumpara sa ibang bansa na nakdala ng dose-dose ng tagasunod, sila ay 5 lamang. Hindi rin sila nakdala ng maraming dokumento. Ngunit ang ipinakita nila ay hindi kontrata o panukala, kundi mga ulat ng geological research at technical na data analysis. Nang buksan ng lalaki sa harapan ang ulat, puno ito ng mga 3D scan images ng lithium ore at mga iskediol ng component analysis. Naging kakaiba ang kapaligiran ng silit pulungan. Sa simula, ito ay panunuya at pagwawalang bahala. Nakakatuwa ang mga Pilipinong nakasuot ng work uniform. Ngunit sa sandaling ipinakita nila ang technical na data, hindi ko napigilan ang ilang mukha na bahagyang naging tensyonado. Ang technical na tagapayo ng espesyal na ambasador na Sina ay sumulyap sa dokumento ng Pilipinas at nagsimulang magsulat. Gayunpaman, kalmado pa rin ako. Hindi mahalaga kung gaano kagaling ang technical na dokumento. Ang larong ito ay sa huli ay matutukoy ng pangyarihan at pera. Pumasok ang Pangulo sa silid pulungan. Siya ay nasa early 50s, nakasuot ng malinis na itim na suit. At sa tabi niya ay nakatayo ang isang batang babae na nasa late 30s na tila isang technical advisor. Nang umupo ang Pangulo, naging tahimik ang silid pulungan. Dahan-dahan niyang tiningnan ang bawat delegasyon at nagsimulang magsalita ng mahinahon, maligayang pagdating, magagino at ginang. Ito ay isang mahalagang desisyon na magtatakda ng kinabukasan ng ating bansa. Nais nating magpatuloy ng may paghingat. Si James Matthews, Vice Presidente ng Amerika, ang unang nagalok. Ngumiti siya ng may tiwala at binuksan ang kanyang makapal na panukala. Ginoong Pangulo, kami sa Amerika ay handang ganap na suportahan ang seguridad ng inyong bansa. Ipinapangako namin ang pagbibigay ng pinakabagong kagamitang pangmilitar, regular na magkasamang pagsasanay militar, at matibay na diplomatikong suporta sa UN Security Council. Bilang kapalit, nais naming ang karapatan sa pagmimina ng lithium ore o ang priority right ay eksklusibong ibigay sa American Consortium. Ang technical advisor na nakaupo sa tabing ng Pangulo ay dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay at inilagay ang tumpok ng mga dokumento sa mesa. Ginoong Vice Presidente, maingat naming sinuri ang mga kondisyon na iminungkahi ninyo sa loob ng 72 oras. Kung ang karapatan sa pagmimina at priority sa pag-export ay isusuko, ang netong tubo na matitira para sa amin ay 12% lamang ng kabuuan. Ang natitirang 88% ay direktang mapupunta sa Amerika. At tungkol sa suporta sa seguridad, alam ba ninyo ang aktwal na rata ng pagpapatupad ng tulong militar na ibinigay ng Amerika sa mga bansang Aprikano sa huling 10 taon? Ito ay 37% lamang. Isang katlo lamang ng pangako ang natupad. Ang tiwala ng itingang Vice Presidente ng Amerika ay nagelo na parang bato sa isang iglap. Ang Pangulo mismo ang nagsimulang magsalita. Nakatanggap kami ng ganitong panukala ng maraming beses sa loob ng 140 taon. Poprotektahan namin ang inyong seguridad. Paunlarin namin ang inyong ekonomiya. Walang sinuman ang nakakaalam ng mas mahusay kaysa sa amin kung anong resulta ang idinudulot ng mga magagandang pangako na iyon. Hindi na namin ulitin ang parehong pagkakamali. Hindi nakasagot ang delegasyon ng Amerika ng kahit isang salita at tahimik na inayos ang kanilang mga dokumento. Sumunod, lumitaw ang espesyal na ambasador na Sina. Nagpakita siya ng estratehiya na ganap na naiba mula sa Amerika. Kami sa Tisina ay magtatayo ng malawakang infrastruktura sa inyong bansa, mga kalsada, riles, pantalan, at mga istasyon ng kuryente. Magbibigay kami ng kumpletong pakete. Ang paunang gastos sa pamumuhunan ay ganap na sasagutin ng Sina at hindi ninyo kailangang magbayad ng kahit isang sentimo. Sa unang tingin, tila ito ay isang panukalang pangarap na walang dahilan upang tanggihan. Gayunpaman, handa na ang technical advisor. Inilabas niya ang ikalawang tumpok ng mga dokumento at nagsimulang tumutol ng isa-isa.
Sinuri namin ang mga pautang sa infrastruktura na ibinigay ng Sina sa 17 bansa sa Afrika sa huling 15 taon. Ang average na interest ay 7.2%. Ang panahon ng pagbabayad ay 12 taon. At ang mga kondisyon kolateral ay palaging kinasasangkutan ng mga pangunahing karapatan sa pagmimina ng bansa. Bilang resulta, 9 sa 17 bansa ang hindi nakabayad ng utang at napilitang isuko ang kanilang karapatan sa operasyon ng minahan at pantalan sa Sina. Ito ay hindi pamumuhunan, ito ay isang patibong. Namula ang muka ang espesyal na ambasador ng Sina. Sinubukan niyang tumutol ng maraming beses ngunit nawalan ng salita sa harap ng mga konkretong numero at data na ipinakita ng technical advisor. Muling nagsimulang magsalita ang Pangulo. Ang Afrika ay niloko nga matatamis na pangako nga superpower sa loob ng ilang siglo. Ang lumalabas mula sa lupa nga aming bansa ay dapat gamitin lamang para sa kinabukasan ng aming matao. Ngayon na ang panahon para magbago. Hindi na nakapagtagal ang espesyal na ambasador ng Sina. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang madokumento. Nagiwan lamang na masalita na kailangan ng rebisyon sa head office at tahimik na umalis sa kanyang upuan. Ngayon, turno na ni Pierre Dupont, ang dating ambasador ng Pransya. Sa sandaling pumasok siya sa silid pulungan, nagpakita siya ng pambihirang tiwala. Ginoong Pangulo, kami sa Pransya at ang inyong bansa ay may natatanging relasyon na matagal nang naitatag. Ngayon, narito kami upang palakasin pa ang relasyong iyon. Ang Pransya ay magtatayo ng pinakamodernong pasilidad sa pagproseso ng lithium sa inyong bansa at palalawakin din ang infrastruktura ng edukasyon. Ito ang aming taos-pusong panukala upang bumuo na isang tunay na bagong partnership batay sa mga nakaraang relasyon. Nagbago ang ekspresyon ng Pangulo sa sandaling binanggit ng dating ambasador ng Pransya ang salitang nakaraang relasyon. Naging malamig ang tingin ng Pangulo. Ambasador, ano ba talaga ang ibig ninyong sabihin sa nakaraang relasyon? Dahan-dahang tumayo ang Pangulo. Ang nakaraang relasyon na binanggit ninyo ay ang relasyon na naktali sa aming mga ninuno ng tanikala 180 taon na ang nakalipas. Ito ang relasyon na nakakitang ginto at diamante mula sa aming lupain na nilulan sa mga barko at inilayo. Maaring sabihin ninyong iba na ang panahon, ngunit ang paraan ng inyong pakilos ay hindi nagbago kahit kaunti mula 180 taon na ang nakalipas. Hindi ba? Nagyelo ang buong silid pulungan. Matigas na idineklara ng Pangulo sa dating ambasador ng Pransya, mangyaring lumabas kayo sa silid na ito. Ang panukala ng Pransya ay hindi man lang karapat-dapat isaalang-alang. Ito ay isang sitwasyon na hindi pa nangyari sa kasaysayan ng internasyonal na diplomasya, kung saan ang isang kinatawan ng bansa ay hayagang pinalayas mula sa entablado. Tahimik ang dating ambasador ng Pransya sa loob ng ilang segundo na parang tinamaan ng kidlat. Sa huli, hinawakan niya ang kanyang mga dokumento at umalis sa silid pulungan ng pautal-utal. Pagkatapos, turno ko na. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng aking puso. Ang takot na maaring hindi ligtas ang Britanya kung pinalayas ng ganon ang Pransya ay sumalanta na parang alon. Ngunit sinabi ko sa aking sarili, nagmali ang Pransya sa paggamit ng emosyonal na card. Kailangan ng Britanya na lumapit ng pragmatiko. Iniharap ko ang panukala na inihanda ko ng may buong katapatan. Ginoong Pangulo, kami sa Britanya ay may ibang diskarte. Hindi lamang kami magmimina ng ore, kundi magtatayo rin kami ng mga paunang pasilidad sa pagproseso dito at sabay na magsasagawa ng programa sa pagsasanay ng mga inhinyero. Ang tunay na layunin ng Britanya ay tulungan ang ekonomiyang kalayaan ng inyong bansa. Ipamamahagi namin ang 23% gram kabuang kita sa inyong bansa. Ito ay mas mahusay na kondisyon kaysa sa Amerika o Sina. Pinakinggan ng Pangulo ang aking kuwento hanggang sa huli. Akala ko, mas mabuti na iyon kaysa sa serbisyo na natanggap ng Pransya. Ngunit sa sandaling nagsimula siyang magsalita, ang aking huling pag-asa ay nawasak din. Undersecretary Campbell, sa inyong panukala, sino ang magmamay-ari NJ karapatan sa operasyon matapos maitayo ang pasilidad sa pagproseso. Matapos makumpleto ang pagsasanay ng mga inhinyero, kanino mapupunta ang mga patent right at pangunahing teknolohiya sa pagmamanupaktura?
Natahimik ako dahil natural. Lahat ng iyon ay planong mapunta sa Britanya. Dahan-dahang umiling ang Pangulo. Campbell sa huli, pareho rin kayo. Ang packaging lamang ang bahagyang mas sopistikado. Ngunit ang esensya ay pareho sa Amerika, Tsina at Pransya. Ang layunin ay kumuha, hindi magiwan. Hindi ako nakatutolin kahit ano dahil tama ang kanyang akusasyon. Nang walang anumang kahinaan, ito ay isang malungkot na sandali kung saan ang pagmamataas na binuo ko sa loob ng 28 taong karera ay bumagsak sa aking harapan. Umalis ako sa silid-pulungan na mabigat ang hakbang. Sa pasilyo, nakasalubong ko ang dating ambasador ng Pransya. Maputla pa rin siya at nakasandal sa dingding. Nakatinginan kami ngunit walang sinabi. Tsina, Pransya at Britanya, apat na superpower ang sabay-sabay na tinanggihan sa parehong araw. Walang salita ang makakapaglarawan ng kalungkutan na iyon. Ngunit ang tunay na sorpresa ay naghihintay pagkatapos noon. Sumilip ako sa silid-pulungan sa bintana ng pasilyo. Matapos umalis ang apat na superpower, ang 5 Pilipinong nakasuot ng work uniform ay nakaupo pa rin sa kanilang mga puwesto. Humarap sila sa Pangulo at nag-uusap. Ang 5 taong minamaliit ay ngayon ang tanging natitirang katuwang sa negosasyon. Napatindig ang balahibo ko. Bumalik ako sa lobbying hotel at umupo ng nakahandusay sa sofa. Ang Vice-Presidente ng Amerika na si James at ang espesyal na ambasador ng Tisina ay nasa parehong lobby din. Nakatinginan kami at ngumiti ng mapait. 3 pinakamalakas na bansa sa mundo ang sabay-sabay na tinanggihan sa isang araw. Sinabi ni James habang hawa ang isang baso ng whisky, sino ba talaga ang gusto ng Pangulo na iyon? Walang sinuman ang makasagot noon. Sa panahong iyon, ipinalabas ang lokal na balita sa telebisyon sa lobby. Ang tagapagbalita ay nagulat ng may tuwang tinig, breaking news, ipinahayag ng Pangulo na sinimulan na niya ang eksklusibong negosasyon sa Pilipinas. Halos may buga ko ang whisky. Pilipinas? Si James at ang espesyal na ambasado, Tsina ay may parehong reaksyon. Sabay-sabay kaming napako sa screen ng telebisyon. Doon may footage ng pinuno ng teknikal na koponan ng Pilipinas na nakasuot ng work uniform na nakikipakamay sa Pangulo. Kinabukasan ng umaga, tahimik akong pumunta malapit sa silid-pulungan. Opisyal, dapat ay umalis na ako, ngunit hindi ko mapigilan ang aking kuryosidad. Gusto kong malaman kung ano ang panukala ng Pilipinas at kung ito ba ay talagang mas mahusay kaysa sa apat na superpower. Nagtago ako sa pasilyo ng silid-pulungan, pinagmamasdan ang nangyayari sa loob. Isang British Undersecretary na may 28 taong karanasan ang nagtatago at sumisilip na parang isang espia. Nahihiya ako sa aking sarili, ngunit hindi ko maiwan ang lugar na iyon. Pumasok ang pinuno ng teknikal na koponan ng Pilipinas sa silid-pulungan. Kalaunan ay nalaman ko ang kanyang pangalan, Ginoong Ricardo Reyes. Siya ay nasa early 50s, nakasuot pa rin ng work uniform at may hawak na transparent na plastic box. Sa loob nito ay mga sample ng bato at kagamitan sa pagsukat. Ito ay ibang-iba sa mga kinatawan ng ibang mabansa na may dalang mamahaling leather na bag. Bumulong ako sa aking sarili, nakasuyat pa rin ng damit trabaho, ngunit ang kanyang unang salita ay bumagsak sa lahat ng aking inaasahan. Ginoong Pangulo, hindi kami dumating upang kumuha ng lithium sa inyong bansa. Dumating kami upang tulungan ang inyong bansa na iproseso ang lithium sa lupa ng inyong bansa, namga mamamayan ng inyong bansa. Naging tahimik ang silid-pulungan. Hindi dumating upang kumuha. Sa loob ng 2 araw na ito, 12-dosenang panukala ang narinig ko, ngunit walang sinumang bansa ang nagsimula sa ganoong salita. Sinabing ang Amerika na kukuha sila, sinabing Sina na pahiramin nila, sinabing ang Pransya na makasama sila, at kami sa Britanya ay nagsabi, tutulungan namin. Ngunit ang Pilipinas ay nagsabi na tutulungan nila. Ang pagkakaibangang isang salita ay ganap na nagbago sa kapaligiran ng silid-pulungan. Binuksan ni Ginoong Reyes ang kanyang plastic box. Inilabas niya ang isang sample ng bato at inilagay sa mesa. Ito ay sample na direktang kinuha mula sa lithium mine number 3 ng inyong bansa kaninang madaling araw.
Sinuri ng aming koponan ang site buong magdamag. Kaya kami ay dumating na may work uniform dahil kami ang taong nagtatrabaho sa minahan, hindi sa silid pulungan. Sa pagkarinig ng mga salitang iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Pangulo. Ito ay isang gitingjing respeto. Sa loob ng 2 araw na ito, daan-daang elit na nakasuot ng suit ang dumaan, ngunit walang sinuman ang talagang pumunta sa minahan. Ang Pilipinas lamang ang nasa site kaninang madaling araw. Binuksan ni Ginong Reyes ang kanyang ulat. Ginong Pangulo, ngayon ay tatalakayin ko ang technical na aspeto. Sa kasalukuyan, ang average na recovery rate ng lithium sa mundo ay 62%. Nangangahulugan ito na mula sa 100 tonelada ng ore, 62 tonelada lamang ng lithium ang maaring makuha at ang natitirang 38 tonelada ay itinapon. Ang Australia, ang pinakamataas na may 68%, Chile 71%, Amerika 65% at Sina 63%. Tumango ang Pangulo. Kaya, ang Pilipinas, saglit na natahimik si Ginong Reyes, pagkatapos ay malinaw niyang sinabi 91%. Ang silid pulungan ay tila huminto ang oras. Sa sandaling narinig ko ang bilang na iyon sa pasilyo, naramdaman kong nayelo ang aking puso. 91%. Iyon ay isang pambihirang bilang na ganap na bumaksak sa mamampamantayan ng industriya. Mula sa parehong 100 tonelada ng ore, ang ibang bansa ay makakakuha lamang 62 tonelada. Ngunit ang Pilipinas ay makakakuha ng 91 tonelada. Ito ay isang pagkakaiba NG, umigit kumulangi 1,5 beses. Kagad na nagtanong, ang teknikal, advisor NG, Pangulo, mayroon bang independent verification data upang suportahan ang bilang na iyan. Ngumitin ang kalmado si Ginong Reyes at binuklat ang susunod na pahina ng ulat. Ito ay ang resulta ng independent verification ng tatlong kinikilalang international agency. TÜV Germany, SGS, Switzerland, at UL America. Iniharap niya ang maulat ng verification ng isa-isa sa mesa. Bawat ulat ay may malinaw na red, stamp at pirma ng mga responsableng opisyal. Kinuha ng technical advisor ang mga ulat at nagsimulang suriin ang bawat pahina. Lumalaki ang kanyang mata sa bawat paglipat niya ng pahina. Pagkatapos ng humigit kumulang 5 minuto, tumingin siya sa Pangulo at sinabi ng mahinang boses, Ginong Pangulo, ang data na ito ay totoo. Lahat ng tatlong independent agency ay kinumpirma ang parehong resulta. Walang kumpanya sa mundo sa kasalukuyan ang nagtataglay ng ganong teknolohiya. Dahan-dahang tumango ang Pangulo. Sa kanyang tingin, mayroong matinding liwanag na hindi nakikita sa loob ng 2 araw na ito. Kinagat ko ang aking labi habang tinitingnan ang eksena mula sa sulok ng pasilyo. Lubos kong naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng 91 na iyon. Nangangahulugan ito na ang minahan na ito, na tinatayang nakakahalaga na 1,904 trilyong piso, ay halos nakakahalaga na 1,996 trilyong piso kung gagamitin ang teknolohiya ng Pilipinas. Bagamat pareho ang dami ng ore, ang dami ng lithium na maring makuha ay tumaas ng 1.5 beses. Dinagdagan ng Pilipinas ang halaga ng minahan na ito n 532 trilyong piso sa pamamagitan lamang ng teknolohiya. Gayunpaman, sinubukan ko pa ring manatiling kalmado. Naniniwala ako na gaano man kagaling ang teknolohiya, sa huli ay magtatapos ito sa isyung pera, pagbabahaging kita, karapatan sa operasyon, patent right. Ang Pilipinas ay sa huli ay magiging katulad ding ng ibang superpower sa mga mahahalagang aspetong ito. Ang aking 28 taong karanasan sa pagtingin sa daan-daang negosasyon ay nagsabi sa akin ng ganun. Ang teknolohiya ay talagang mahusay, ngunit sa huli ay guguho sa harap ng kasakiman, ngunit ang aking inaasahan ay muling nakamali ng ganap. Binuklat ni Ginong Reyes ang susunod na pahinang gulat. Sige, ngayon ay tatalakayin ko ang pinakamahalagang bagay, ang pagbabahaging kita, lalo pang naging tensyonado ang kapaligiran ng silid pulungan. Pinigilan ko rin ang aking hininga sa pasilyo, nakikinig ng mabuti. Sa huli, ang ubot na bawat negosasyon ay pera. Hindi mahalaga kung gaano kagaling ang teknolohiya,
Hindi mahalaga kung gaano kaganda ang masalita, makakaroon ng pagkakaiba sa pagbabahagi ng kita. Inaasahan ko na susubukan ng Pilipinas na makakuha ng higit sa 60% dahil iyon ang formula ng diplomasya ng yaman na hindi nagbago sa loob ng ilang siglo. Nagsimulang magsalita si Ginoong Reyes, ibibigay namin ang 72% ng kabuuan kita sa inyong bansa. Kukuha lamang ang Pilipinas ng 28%. Naging tahimik ang silid pulungan sa loob ng ilang sandali. Hindi ako makapaniwala sa aking matainga. 72%? Sa tabi ko, na nagtatago sa pasilyo, may sumigaw ng mahina. Lumingon ako at ito ay ang katulong ng Vice-Presidente ng Amerika na si James. Tahimik din siyang sumisilip na parang ako. Nakatinginan kami na may parahong ekspresyon na pagkabigla. Kaagad akong nakalkula sa aking ulo. 72% ng 1,064 trilyong piso ay 766,008 trilyong piso. Ang isang bansa na may populasyong 1.2 milyong tao ay makakatanggap nega 766.06 trilyong piso. Kung hahatiin sa bawat mamamayan, ito ay 638.4 milyong piso bawat isa. Ito ay isang pambihirang halaga kung saan ang bawat mamamayan ng maliit na bansang ito ay maaring maging milyonaryo ng magdamag. At ibibigay ng Pilipinas ang halagang iyon. Ang kondisyon en Britanya na iminungkahi ko ay 23%. 23% ng 1,064 trilyong piso ay 244.2 trilyong piso. Ang Pilipinas ay magbibigay ng 521.36 trilyong piso na mas marami kaysa sa amin. Ang 12% na iminungkahi ng Amerika ay 127.068 trilyong piso. Ang Pilipinas ay magbibigay 638.4 trilyong piso na mas marami kaysa sa Amerika. Ang netong bahaging sina ay 11% na 159.6 trilyong piso. Ang pagkakaiba sa Pilipinas ay 606.048 trilyong piso. Habang kinakalkula ko ang bilang, lalo akong nalilito. Hindi lamang ako. Kinuha ng katulong ni James ang kanyang smartphone. Kinakalkula ang isang bagay at bumulong. Napakababa. Totu, napakabaliw. Sa totoo lang, pareho rin ang naramdaman ko. Aling bansa, aling kumpanya, ang voluntaryong magbibigay ng 72% ng kanilang kita sa ibang partido. Ito ay hindi negosyo. Ito ay kawanggawa. Hindi. Ito ay higit pa sa kawanggawa. Sa aking 28 taong karanasan sa diplomasya ng Yaman, ito ay isang panukala na ganap na hindi maintindihan sa lohikal na paraan. Sa loob na silid pulungan, ang technical advisor ng Pangulo ay nakpahayag ng parahong pagdududa. Tiningnan niya ng direkta si Ginoong Reyes at nagtanong, sa totoo lang, paano sisiguraduhin ng inyong bansa ang pagpapatuloy ng negosyo na may 28% lamang? Ito ay mas katulad ng kontribisyon kaysa sa negosyo. Mayroon bang mga nakatagong kondisyon o ito ba ay talagang ganito ang kondisyon? Isang matalas ngunit lohikal na tanong. Gusto ko ring malaman ang sagot at pinigil ko ang aking hininga sa paghihintay. Sumagot si Ginoong Reyes na may mahinang ngiti. Magandang tanong. Walang anumang nakatagong kondisyon. Tulad ng sinabi ko, sapat na ang 28% para sa amin. Huminto siya sandali at nagpatuloy sa pagpapaliwanag ng kalmado. Ang Pilipinas ay isang bansa na, sa kabila ng yaman nito sa likas na yaman, ay nanindigan sa kapangyarihan ng sariling teknolohiya at kasanayan ng mga tao. Sa mahabang panahon, natutunan namin ang isang malalim na bagay. Tiningnan niya ng direkta ang Pangulo at nagpatuloy sa kanyang masalita. Ang katotohanan ang pagtatanim ng teknolohiya sa lugar na may mapagkukunan at ang paglago ng makasama ay isang negosyo na mas napapanatili at nagbibigay ng mas malaking halaga kaysa sa pagkuha lamang ng mga mapagkukunan. Sinasabi ninyo na 28%, ngunit sapat na iyon para sa amin dahil kung magtatagumpay ang planta na ito, ang ibang mabansang Aprikano ay magnanais ding makipagtulungan sa Pilipinas. Ang boses ni Ginoong Reyes ay punong tiwala. Ang itinatanim namin dito ay hindi isang planta, ang itinatanim namin ay tiwala.
Ang tiwalang iyon ang magdadalangang mas malaking halaga sa Pilipinas sa susunod na 50 taon kaysa sa 72% na panandaliang kita na ito. Ang Kenya, Ghana, Tanzania, Zambia, lahat sila ay tatawag sa Pilipinas sa panahong iyon. Ang makukuha namin ay hindi 1,064 trilyong piso, kundi 10 beses, 20 beses parun. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon sa pasilyo, napatindig ang balahibo ko. Ang Pilipinas ay hindi tumitingin sa panandaliang kita, kundi sa pangmatagalang estratehiya. Pagsukungang 1,664 trilyong piso at pakuha ng 10,640 trilyong piso. Ito ay isang estratehiya na matatalo sa isang kasunduan ngunit mananalo sa 10 kasunduan. Ito ay isang laro na ganap na bago na hindi kailanman naisip ng Britanya, Amerika, Sina o Pransya. Lahat kami ay nakatingin lamang sa 1,064 trilyong piso sa aming harapan, ngunit ang Pilipinas ay nakatingin sa buong Aprika. Dahan-dahang tumango ang Pangulo. Ang kanyang tingin ay nagbago, ang kanyang mamata ay napunong liwanag ng tiwala na hindi ko nakita sa loob ng 2 araw na ito sa pagkarinig ng dose-dose ng panukala. Ang technical advisor ay inilagay din ang ulat at engumiti ng kalmado. Ang kapaligiran ng silid pulungan ay ganap na nagbago. Ang pagdududa at pag-iingat ay naglaho, at ang pag-asa at inaasahan ay nagsimulang pumuno sa lugar. Sumandal ako sa dingding ng pasilyo at nagbuntong hininga. Tapos na ang larong ito. Ang teknolohiyang 91% at ang alok na 72%. Dalawang bagay na ito lamang ay sapat na upang kumpirmahin ang tagumpay ng Pilipinas. Gayunpaman, alam ko pa rin na ang tunay na lihim na sandatang ang Pilipinas ay hindi pa lumalabas. Ang alok na 72% ay nakakagulat na, ngunit ang susunod na panukala ay mas pambihira kaysa doon. Sa panahong iyon, may hindi inaasahang nangyari. Binuklat ni Ginong Reyes ang huling pahina ng ulat at sinabi, "Ginong Pangulo, may isa pa akong gustong sabihin. Naramdaman kong bumilis muli ang tibok ng aking puso. Hindi na, wala nang iba. Hindi pa ba sapat ang 72%? Gusto pa ba nilang maalok ng iba?" Ang katulong ni James ay tumingin din sa pinto ng silid pulungan na may parehong ekspresyon na sa akin. Nakalimutan naming huminga, naghihintay sa mga susunod na salita. Nagpatuloy si Ginong Reyes sa kanyang masalita, "Aanyayahan namin ang 1,500 kabataan ng inyong bansa sa aming sentro ng pananaliksik at lohika dito sa Pilipinas. At ganap silang tuturuan sa lahat ng teknolohiya ng pagproseso ng lithium mula sa mga batayan hanggang sa aplikasyon sa loob ng 18 buwan. Ang gastos sa edukasyon, gastos sa tirahan, tiket ng eroplano papunta at pabalik lahat ay sasagutin ng Pilipinas." Naging tahimik muli ang silid pulungan. Lahat ay nagulat sa bilang na 1,500 katao. Ako, sa pasilyo, ay napanganga ng marinig ang bilang na iyon, 1,500 katao, kung 500 katao mula sa bansang may 1,2 milyong populasyon, iyon ay 0,2 na kabuang populasyon sa bansang Aprikano. Ito ay katumbas na pagtuturo sa 60 katao mula sa populasyon na 15 milyon dito sa Pilipinas. Ito ay hindi lamang teknikal na edukasyon. Ito ay isang proyekto upang muling itayo ang buong industrial na pundasyon ng isang bansa. Ang gastos sa edukasyon lamang ay tiyak na astronomical, ngunit sasagutin ng Pilipinas ang lahat. Nagpatuloy si Ginong Reyes sa detalyadong pagpapaliwanag. Ang panahon ng edukasyon ay 18 buwan. Ang unang 6 na buwan ay mag-aaral ng pangunahing teorya at siyentipikong proseso. Ang susunod na 6 na buwan ay magsasagawa ang praktikal na pagsasanay sa aktwal na planta at ang huling 6 na buwan ay makakaroon ng kasanayan sa advanced na teknolohiya at pamamahala ng operasyon. Ang mga manggagawa na nakatapos ng kursong ito ay babalik sa inyong bansa at direktang pamamahalaan ang planta. Ang aming pangwakas na layunin ay ganap na isuko ang operasyon ng planta na ito sa mga mamamayan ng inyong bansa sa loob ng 5 taon. Ganap na isuko sa loob ng 5 taon. Naging tahimik ang silid pulungan. Idinagda ni Ginong Reyes, kapag dumating ang panahon, ang mga Pilipinong inhinyero ay tahimik na aatras. Ang mga pangunahing teknolohiya, kaalaman sa operasyon,
at mga patent right lahat ay maiwan sa inyong bansa. Kami ay kikilos lamang bilang mga tagapayo. Mananatili kaming kasosyo na darating kung kailangan ninyo sa isang tawag sa telepono, ngunit ang nagmamay-ari ay ang inyong bansa. Mula simula hanggang wakas, ang inyong bansa ang nagmamay-ari. Sumandal ako sa dingdingang pasilyo habang naririnig ang masalitang iyon. Napatindig ang balahibo ko. Sa daan-daang taong kasaysayan ng diplomasya ng Yaman, walang sinumang bansa ang gumawang ganoong panukala. Ang mga superpower ay palaging humahawak sa mga pangunahing teknolohiya at hindi kailanman bumibitaw. Sa pamamagitan lamang ng monopolyo sa teknolohiya, ang ibang partido ay palaging magiging umaasa at ang pagiging umaasa na iyon ay magiging walang katapusang kita. Britanya, Amerika, China at Pransya. Lahat ay walang eksepsyon. Bagamat nagtatayo sila nga pabrika sa lokal, ang mapangunahing bahagi ay ibibigay mula sa bansang pinagmulan. At bagamat nagsasanay sila nga inhinyero, ang pinakamataas na antas ng kaalaman ay hindi kailanman ituturo. Ngunit ang Pilipinas ay isusuko ang lahat. Teknolohiya, paten, at karapatan sa operasyon, lahat ay isusuko at sila ay alis. Naging blanko ang aking isipan. Nakasali ako sa diplomasya ng Yaman sa loob ng 28 taon, ngunit hindi ko kailanman naisip ang ideyang ito. Lahat kami ay nag-isip lamang tungkol sa pagkuha. Ngunit ang Pilipinas ay nagsabi na mag-iwan sila at alis. Ito ay hindi diplomasya, ito ay isang revolusyon. Dahan-dahang tumayo ang Pangulo mula sa kanyang upuan. Sa loob ng 2 araw na negosasyon na ito, isang beses lamang siyang tumayo. Iyon ay nang pinalayas niya ang ambasador ng Pransya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa galit. Ang kanyang mata ay napuno nga liwanag na hindi ko nakita sa aking 28 taon ng pagtatrabaho. Ito ay liwanag ng pahanga. Ito ang unang pagkakataon sa aking mahabang karera na nagpakita ang isang pinuno ng Aprikang liwanag. Nang paganga sa harap ng isang dayuhang delegasyon, nagsimulang magsalita ang Pangulo. Sa loob ng 2 araw na ito, marami akong narinig na panukala dito, ngunit lahat ay nagsasalita lamang tungkol sa pagkuha. Bahagya lamang ang pagkakaiba ng paraan ng pagkuha, ngunit ang ubot ay hindi nagbago. Binalot ito ng Amerika ng seguridad. Binalot ito ng Sina ng infrastruktura. Binalot ito ng Pransyang kasaysayan. At binalot ito ng Britanya ng teknolohiya, ngunit sa huli, gustong lahat na kumuha. Lalo pang lumakas ang boses ng Pangulo. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, narinig ko ang tungkol sa pag-iwan. Pagguha at pag-iwan. Ngayon ko lamang napagtanto kung gaano kalaki ang pagkakaiba. Ang pagguha ay lumilihang panandaliang kita, ngunit ang pag-iwan ay lumilihang walang hanggang pagbabago. Ang pagkuha ay lumilikha ang pagdepende, ngunit ang pag-iwan ay lumilihang kalayaan. Ang pagkuha ay sumusubok na kontrolin, ngunit ang paiwan ay sumusubok na lumago ng makasama. Yumuko ang Pangulo ng may respeto kay Ginoong Reyes. Pagkatapos ay mahigpit niyang hinawakan ang kanyang 2 kamay at idineklara, pinipili namin ang Pilipinas bilang aming tanging kasosyo. Sa sandaling iyon, ang mga lokal na opisyal sa silid pulungan ay sabay-sabay na tumayo at nagbigay ng palakpakan. Ang tunog ng palakpakan ay umalingaw-ngaw hanggang sa pasilyo, at narinig ko ang tunog na iyon habang nakaupo sa sahig ng pasilyo ng walang upuan. Ang hindi nakamit ng Amerika, China, Pransya at Britanya ay nakamit ng Pilipinas, isang bansa na walang anumang likas na yaman. Ito ay isang makasaysayang sandali kung saan ang 5 Pilipinong nakasuot ng work uniform ay tinalo ang daan-daang elite ng malalaking bansa na nakasuot ng suit. Bumulong ang katulong ni James sa sulok ng pasilyo sa tapat. Nakatinginan kami ngunit walang sinabi. Walang kailangang sabihin. Umupo ako doon at tinanong ko ang aking sarili. Ano ang ginawa natin sa Aprika sa loob ng 28 taon? Hindi, 180 taon. Kumuha kami ng mapakukunan. Nakakuha kami ng kita. Ginamit namin ang aming impluensya. Ngunit hindi namin kailanman sinubukan na magiwan ng kahit ano. Hindi namin kailanman sinubukan na gawing independent sila. Hindi namin kailanman sinubukan na maging tunay na kasosyo. Sa araw na iyon, napagtanto ko na lahat ng natutunan ko sa loob ng 28 taon ay mali.
Tinuruan ako na ang nakuha sa kapangyarihan ay tagumpay, ngunit ang tunay na tagumpay ay nakuha sa tiwala. Tinuruan ako na ang pagguha ng marami ay tagumpay, ngunit ang tunay na tagumpay ay ang pag-iwan ng marami. Tinuruan ako na ang paggawa sa ibang partido na umasa ay isang matalinong estratehiya, ngunit ang tunay na estratehiya ay ang paggawa sa ibang partido na maging independent. Tinuruan ako ng Pilipinas ng 28 taong aral sa loob lamang ng isang araw. Bumalik ako sa hotel na mabigat ang hakbang. Pagkapasok sa silid, isinumite ko ang aking liham ng pagbibitiw sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng London. Hindi ko na may pagpapatuloy ang diplomasya ng pakuha. Nahihiya ako sa lahat ng ginawa ko sa loob ng 28 taon sa harap ng tunay na diplomasya na ipinakita ng maliit na bansang Pilipinas. Ang aking 28 taong karera ay isang ilusyon lamang. Ang balita na pinili ang Pilipinas bilang huling kasosyo ay kumalat sa buong mundo ng gabing iyon, Agosto 15, 2025. Binuksan ko ang telebisyon sa aking hotel room. Nagpalabas ang CNN ng breaking news. Naglimbag ang Reuters NG, front page article, at naglabas ang Le Monde NG espesyal na edisyon. Nagulat ang media ng mundo sa balita na tinalo ng Pilipinas ang Amerika, Sina, Pransya, at Britanya, at nanalo sa kontrata ng lithium na 164 trilyong piso. Naganda ang Financial Times London ng espesyal na ulat na may pamagat na kahihiyan sa imperyo ng Britanya at sa Washington. Mayroong usapan na magsasagawa ng emergency hearing sa Kongreso ng Amerika. Sa Beijing, tumanggi ang kagawaran ng ugnayang panlabas ng Sina na magkomento, at sa Paris, may mga sismis na ang dating ambasador ng Pransya ay kaagad na siniba matapos bumalik. Ang epekto sa Britanya, lalo na, ay napakalaki. Libu-libong tawag sa telepono ang bumaha sa kagawaran ng ugnayang panlabas, at nakandara pa ang media upang magpalabas ng nga espesyal na ulat. Ngunit ang BBC ang pinaka-agresibo. Ang BBC, na nagayos ng emergency live broadcast mula sa London headquarters, ay humiling ng live satellite interview sa Pangulo at nakakagulat, kaagad na pumayag ang Pangulo. Bandang alas 9:00 ng gabi, Agosto 15, 2025, buong mundo ang nanood ng live broadcast. Nakatutok din ako sa screen sa aking hotel room. Sa sandaling lumitaw ang sikat na anchor ng BBC sa screen. Intuitively kong nalaman na susubukan na anchor na ito na hamakin ang Pilipinas. Sa panahong iyon, lumitaw ang balita sa ibabang bahagi ng screen. Sa kasalukuyan, ang media mula sa 47 bansa sa buong mundo ay sabay-sabay na nagpapalabas. Ang CNN, BBC, NHK, Al Jazeera, at Le Monde ay sabay-sabay na nagpapalabas na may tinatayang 800 milyong manonood. Huminga ako ng malalim. 800 milyong tao, isang ikasampu ng populasyon ng mundo ang nanonood sa sandaling ito. Ito ay hindi lamang isang panayam. Ito ay isang pampublikong paglilitis na sinaksihan ng buong mundo. Nagtapon ng tanong ang anchor na, BBC na may matalas na tono, Ginoong Pangulo, tinanggihan ninyo ang lahat ng pinakamahusay na kumpanya ng yaman sa mundo at pinili ang Pilipinas. Ngunit sa totoo lang, ang Pilipinas ay isang bansa na halos walang karanasan sa diplomasya ng yaman. Ano ang inyong pananaw tungkol sa pag-aalala na ang pagpiling ito ay maaring maging isang nakamamatay na pagkakamali para sa kinabukasan ng inyong bansa? Ito ay mas katulad ng isang atake na nagtatanggi sa kwalifikasyon ng Pilipinas kaysa sa isang tanong. Tumango ako habang tinitingnan ang screen. Sa totoo lang, hanggang sa sandaling iyon, sumang-ayon din ako sa pahayag ng anchor ng BBC. Tiningnan ng Pangulo, ng direkta, ang kamera, at nagsimulang magsalita ng mahinahon ngunit mabigat ang boses. Ginoong anchor, gusto kong magtanong ng isang bagay. Ano ba talaga ang ginawa ng Britanya sa Afrika sa loob ng 180 taon na ito? Sa isang salita na iyon, nayelo ang ekspresyon ng anchor ng BBC sa isang iglap, hindi huminto ang Pangulo, 180 taon. Narito ang Britanya sa kontinenteng ito sa loob ng 180 taon. Sa buong mahabang panahong iyon, ano ang iniwan ninyo sa lupaing ito? Mga kalsada
ospital, paaralan, wala. Ang iniwan ninyo ay mga walang laman na minahan, bundok ng utang, at walang katapusang kahirapan. Sa loob ng 180 taon, kumuha lamang kayo, hindi kailanman nagiwan ng kahit ano. Napatindig ang balahibo ko habang tinitingnan ang Sirin Nega telebisyon. Bagamat nakakagulat na marinig ito ng direkta sa silid pulungan, ang marinig itong muli sa isang live broadcast na sinaksihan ng 800 milyong tao sa buong mundo ay may ibang antas ng pagkasira. Sinubukan ng anchor ng BBC na putulin, ngunit ginong Pangulo, gayunpaman. Itinaas ng Pangulo ang kanyang kamay at pinatigil ang masalitang angar. Hindi pa tapos. Nagpapanggap kayong nag-aalala na walang karanasan ang Pilipinas. Ngunit nag-aalala ba kayo sa ibang bagay? Kung magtatagumpay ang paraan ng Pilipinas, ang ibang mga bansang Aprikano ay hihingi rin ng parehong bagay. At kung mangyari iyon, ang modelo na negosyo na pinanatili ninyo sa loob ng 180 taon ay ganap na masisira. Hindi ba ito ang tunay na nakakatakot sa inyo? Natahimik ang anchor ng BBC. Ito ay isang sitwasyon na hindi pa nangyari sa mahabang kasaysayan ng BBC, kung saan ang isang anchor ay nawalan ng salita at natahimik sa isang live broadcast. Ang katahimikan sa loob ng humigit kumulang 10 segundo, ang 10 segundong iyon ay tila walang hanggan. Sa huli, tiningnan ng Pangulo ng direkta ang kamera at idineklara, ulitin ko ng malinaw, mangyaring huvak makunwaring magturo sa amin. Kami ang magpapasya kung kanino kami makikipagtulungan dahil kami ang may-ari ng lupaing ito. Kumalat ang video sa buong mundo sa loob ng wala pang 24 oras. Sa social media, ang bahagi kung saan pinagsabihan ng Pangulo ang anchor ng BBC na nagsasabing huwag makunwaring magturo sa amin ay napanood ng 50 milyong beses sa isang araw. Ang mga kabataan sa buong Aprika ay nasabik sa pagkakitang video na ito at ang interes sa bansang Pilipinas ay biglang tumaas. Ang masalita ngang Pangulo na pagkuha at pagiwan ay mabilis na naging sikat na parirala sa buong mundo. Nang gabing iyon, yumanik ang mundo. Nagsimulang matanggap ang mga reaksyon mula sa iba't ibang bansa. Naglabas ang Department of State na Amerika ng pahayag. Ganap naming sinusuportahan ang desisyon ng gobyerno ng Pilipinas. Ito ay isang bagong modelo ng pakikipagtulungan para sa magkaparehong kasaganahan. Sumunod ang kagawaran ng ugnayang panlabas ng Pilipinas. Patuloy naming palalakasin ang relasyon sa pakikipagtulungan. Ito ay isang desisyon na nagpapataas ng posisyon ng Asya. Nagpost ang punong ministro na Australia sa Twitter, pinapanood namin ang paraan ng Pilipinas. Magsisimula ang isang bagong panahon. Nagsagawa ang Pangulong Pilipinas ng press conference. Binigyan kami ng Pilipinas ng lakas ng loob. Naghahanap din kami ng bagong pakikipagtulungan. Inimbitahan ng Vietnam ang ambasador ng Pilipinas. Nais naming talakayin ang pagpapalakas ng pakikipagtulungan. Sinabingin, tagapagsalita and kagawaran and ugnayang panlabas ang India. Ito ay isang desisyon na nagpapakita ng pagmamataas ng Asya. Inanunsyo ng gobyerno ng Kenya. Pinag-isipan din namin ang paraan ng Pilipinas, Ghana, Tanzania, South Africa, Brazil, Mexico, 12 bansa ang sabay-sabay na nagpahayag ng kanilang interes sa Pilipinas sa loob lamang ng 2 oras matapos ang anunsyo. Bumaha ang matanong mula sa 12 bansa. Nakaupo ako sa hotel room habang pinapanood ang balita. Ang Pilipinas ay hindi nagtanim ng isang kontrata. Ang Pilipinas ay nagtanim ng bagong panuntunan. Ang panuntunan ng diplomasya ng yaman na binuo nga superpower sa loob ng 180 taon ay ganap na binago ng Pilipinas sa isang araw. Simula ngayon, lahat ng bansang Aprikano ay tatawag sa Pilipinas at ang Britanya ay hindi na makakatayo doon. Nang gabing iyon, napagtanto ko na nangyari ang pinakamasamang bagay. Ang Britanya ay hindi nawalan ng 1,064 trilyong piso. Nawalan ang Britanya ng kontinente ng Aprika. Lahat ng itinayo sa loob ng 180 taon ay nawasak sa isang araw at lahat ng iyon ay nakamit ng 5 Pilipinong nakasuot ng work uniform. 6 na buwan na ang lumipas mula noon, Pebrero 2026. Umalis na ako sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Britanya
ngunit pinapanut ko pa rin ang sitwasyon sa Aprika dahil bagamat umatras ako, hindi ko ganap na makalimutan ang mundong iniwan ko sa loob ng 28 taon. At ang inaasahan ko ay nagsimulang makatutu. Nagsimula na ang domino effect. Ang gobyerno ng Kenya ang unang kumilos. Noong Disyembre 2025, nilagdaan ng Kenya ang kasunduan sa pakikipagtulungan sa Pilipinas upang paunlarin ang lithium mine. Ang sukat nito ay 456 trilyong piso. Ang istruktura ng kasunduan ay eksaktong kapareho ng ibang bansang Aprikano. Nagbibigay ang Pilipinas ng teknolohiya, nakakatanggap ang Kenya ng 70% kita. 800 kabataan ng Kenya ang inimbitahan sa Pilipinas para sa edukasyon at ang teknolohiya ay ganap na ililipat sa loob ng 5 taon. Sinabi ng Pangulo ng Kenya sa press conference, ang Pilipinas ay hindi kasosyo kundi isang guro, sumunod ang Ghana. Noong Disyembre 2025, nilagdaan ang kasunduan sa pakikipagtulungan sa pagprosesong ginto na nakakahalaga ng 304 trilyong piso at may parehong istruktura, 72% kita, edukasyon para sa altus kabataan, kumpletong paglilipat sa loob ng 5 taon. Inanunsyo ng Ministro ng Pananalapi ng Ghana, hindi na kami isang bansa na nag-export lamang ng ore. Magpoproseso kami sa aming lupain at pamamahalaan ng aming mamamayan. Binuksan ng Pilipinas ang daan para sa amin. Sumali ang Tanzania noong Enero 2026. Kasunduan sa pinagsamang pagpapaunlad ng rare earth na nakakahalaga ng 570 trilyong piso, 75% pagbabahagi ng kita, edukasyon para sa santas kabataan. Sinabi ng Pangulo ng Tanzania, ang mga kumuha lamang ay hindi na welcome sa aming lupain. Ang managiwan lamang ang aming tinatanggap. Sumunod ang lithium mine ng Zambia na 342 trilyong piso, ang platinum processing facility ng South Africa na 798 trilyong piso, ang diamond processing center ng Namibia na 418 trilyong piso, ang natural gas cooperation ng Mozambique na 532 trilyong piso. Pagkatapos, ang Zimbabwe na 304 trilyong piso, Uganda na 266 trilyong piso, Rwanda na 228 trilyong piso, Ethiopia na 608 trilyong piso. 12 bansa ang nakipagkasunduan sa Pilipinas sa loob ng 6 na buwan. Kinakalkula ko ang manumero ng isa-isa. Unang proyekto, 1,064 trilyong piso. Kenya, 456 trilyong piso. Ghana, 304 trilyong piso. Tanzania, 570 trilyong piso. Zambia, 342 trilyong piso. South Africa, 798 trilyong piso. Namibia, 418 trilyong piso. Mozambique, 532 trilyong piso. Zimbabwe, 304 trilyong piso. Uganda, 266 trilyong piso. Rwanda, 228 trilyong piso. Ethiopia, 608 trilyong piso. Sa sandaling kinakalkula ko ang kabuwang halaga, huminga ako ng malalim. Ito ay 5,320 trilyong piso, eksaktong 5 beses ng paunang proyekto na 1,064 trilyong piso. Isinuko ng Pilipinas ang 72% at nakatanggap lamang ng 28%, ngunit dinakdagan ang kasunduan ng 5 beses. 28% NG 1,000 and 64 trilyong piso, I 297.9. 2 trilyong piso. Nuni 28% NG 5,000, 320 trilyong piso, I 1,000, 489.6 trilyong piso. Nakakuha ng 5 beses na kita ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagsuko. Ang masalita ni Ginong Reyes sa silid pulungan ay pumasok sa aking isipan, ang itinatanim namin ay tiwala. Ang halaga na idudulot ng tiwalang iyon sa susunod na 50 taon ay mas malaki kaysa sa 72% na panandaliang kita na ito. Kinakalkula ko ang pagkalugi ng Britanya. Paano kung nanalo ang Britanya sa paunang proyekto? 23% ng 1,664 trilyong piso ay 244.72 trilyong piso. At sa paraan ng Britanya, hindi kailanman susunod ang ibang mga bansa. Dahil ang Britanya ay modelong pagkuha,
Hindi na husto ng mga bansang Aprikano ang kanong modelo. Sa huli, maaring makakuha lamang ang Britanya ang 244,072 trilyong piso. Ngunit sa tagumpay ang paraan ng Pilipinas, nangyari ang domino effect at 12 bansa ang sabay-sabay na kumilos. Kung kumilos ang Britanya tulad ng Pilipinas, marahil ay makakakuha kami ng 23% na 5,320 trilyong piso na 1,223 trilyong piso. Ngunit hindi maaring kumilos ang Britanya tulad ng Pilipinas. Ang isang bansa na kumuha lamang sa loob ng 180 taon ay hindi maaring magbago sa isang bansa na nag-iwan ng magdamag. Bilang resulta, ang talagang nakuha ng Britanya ay 0 piso. Ang pagkalugi ay 1,223 trilyong piso. Habang tinitingnan ang manumerong iyon, napagtanto ko kung gaano ako kamali sa loob ng 28 taon. Talagang mali ako. Mali mula simula hanggang wakas. Tinuruan ako na ang pagkuhaan marami ay tagumpay. Ngunit ang tunay na tagumpay ay ang pagtanggap ng kaunti at pag-iwan ng marami. Tinuruan ako na ang paggawa sa ibang partido na umasa ay isang estratehiya, ngunit ang tunay na estratehiya ay ang paggawa sa ibang partido na maging independent. Tinuruan ako na ang pagkuha sa kapangyarihan ay diplomasya, ngunit ang tunay na diplomasya ay ang pagkuha sa tiwala. Hindi ko kailanman naisip sa loob ng 28 taon na ang pagtatanim ng teknolohiya sa lugar na may mapakukunan ay magbibigay ng mas malaking halaga kaysa sa pagkuha ng mamapakukunan. Hindi ko kailanman naisip ang ideya na bitawan ang 1,664 trilyong piso sa harap ng mga mata at makakuha ang 5,320 trilyong piso sa hinaharap. Hindi ko kailanman naisip ang estratehiya na matatalo sa isang kasunduan at mananalo sa 10 kasunduan. Ang ipinakita ng Pilipinas ay bagong diplomasya, bagong modelo ng negosyo, bagong panuntunan ng mundo. Ang itinayong Britanya sa loob ng 140 taon ay kapangyarihan, ngunit ang itinayong ng Pilipinas sa loob lamang ng 6 na buwan ay tiwala. Ang kapangyarihan ay lumiliha ng takot, ngunit ang tiwala ay lumiliha ng kaibigan. Ang kapangyarihan ay panandalian, ngunit ang tiwala ay walang hanggan. Ang kapangyarihan ay sa huli ay guguho, ngunit ang tiwala ay patuloy na lumalago. Ang tiwala na itinanimang Pilipinas sa 12 bansang Aprikano ay magiging pinakamalaking asset ng Pilipinas sa susunod na 50-100 taon. Noong Pebrero 2026, sinaksihan ko ang lahat na ito mag-isa sa isang maliit na apartment sa London. Ang kagawaran ng ugnayang panlabas ng Britanya, na iniwan ko sa loob ng 28 taon, ay ganap na pinalayas mula sa Aprika, Amerika, Sina, at Pransya ay pareho. Ang merkado ang yaman sa Aprika na kinontrol nga superpower sa loob ng 180 taon ay napunta sa Pilipinas sa loob lamang 6 na buwan. At lahat ng simula na iyon ay 5 Pilipinong nakasuot ng work uniform. Ang tunay na lakas ay hindi sa bilang, kundi sa espiritu. Ang tunay na yaman ay hindi ang mineral sa ilalim ng lupa, kundi ang tiwala ng tao. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkuha ng marami, kundi ang pag-iwan ng marami. Iyon ang aral na itinuro ng Pilipinas sa akin at sa buong mundo, at naniniwala ako na ang aral na iyon ay magbabago sa mundo sa susunod na 100 taon. Abril 2026, sinusulat ko ang text na ito sa isang maliit na apartment sa London. 8 buwan na ang lumipas mula nang umalis ako sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Britanya. Ang pagalis sa lugar ng trabaho na ginugol ko sa lubang 28 taon ay hindi madali. Ngunit hindi ko na may pagpapatuloy ang diplomasya na pagkuha. Nahihiya ako sa lahat ng ginawa ko sa loob ng 28 taon sa harap ng tunay na diplomasya na ipinakita ng Pilipinas. Isang araw matapos kong isumite ang aking liham ng pagbibitiw, tumawag ang ministro ng ugnayang panlabas ng Britanya, Campbell, pag-isipan mong muli. Ikaw ang aming pinakamahalagang asset. Ngunit matikas akong tumanggi. Ministro, natuto ako ng maling paraan sa lupan 28 taon. Ngayon, gusto kong matutong bagong paraan. Ibinaba ko ang telepono at nagbuntong hininga. Nakakatakot ang pagtapon ng 28 taong karera, ngunit sa parehong oras, naramdaman kong pinalaya ako. Bago umalis, gusto kong apakan muli ang lupaing iyon. Marso 2026,
muli kong binisita ang maliit na bansang Aprikano bilang isang pribadong individual, hindi bilang isang opisyal na diplomat, kundi bilang isang manlalakbay lamang. Mula sa sandaling bumaba ako sa paliparan, isang tanawin na naiba mula sa 7 buwan na ang nakalipas ang lumitaw sa aking harapan. Isang bagong terminal ang naitayo, maganda ang pagkakaspalto nga kalsada, at may magabagong gusali na nakikita sa kung saan-saan sa nayon. Dumating ako sa planta, sa lugar na 7 buwan na ang nakalipas ay isang disyerto lamang. Ngayon ay nakatayo ang isang higanteng lithium processing facility. Gumagana ang pinakabagong kagamitan at patuloy na nadadala ng matapos na produkto ang matrak. Ngunit ang talagang nagpatigil sa akin ay hindi ang laking pasilidad. Ito ay ang mga taong nagtatrabaho doon. Saan man sa planta, mahusay na pinapatakbo ng mga lokal na residente ang mga kagamitan. Lahat nege pagsusuri, nege data sa control room, inspeksyon, at pagpapanatili ang kagamitan ay ginagawa ang mga lokal na resident. Tinanong ko ang lokal na manager na kasama ko, nasaan ang mga inhinyerong Pilipino. Sumagot siya, karamihan ay umatras na. 3 Pilipinong inhinyero na lamang ang natira bilang mga tagapayo. Hindi ako makapaniwala sa aking matainga. Ang higanteng planta na ito ay pinapatakbo lamang ng mga lokal na residente. Tumango ang manager ng may pagmamalaki. Sa kasalukuyan, 97% NG lahat, NG operational staff, NG plantang ito ay mga mamamayan, NG aming bansa. Ang 1,500 inhinyero na bumalik matapos, makatanggap ng 18 buwang edukasyon sa Pilipinas ang puso ng pasilidad na ito at sinasanay din nila ang kanilang nga junior. Natahimik ako nang makita ang katotohanan na talagang tinupat ng Pilipinas ang kanilang makapangako. Ang pangako na isuko ang 72% ng kita, ang pangako na turuan ang 1,500 katao, at ang pangako na ganap na ilipat ang teknolohiya, lahat ay naisagawa ng walang kaunting paglihis. Dinala akong manager sa Technical Education Center sa isang sulok ng planta. Sa pasukan ng gusali ay nakaukit sa Tagalog at lokal na wika. Ang teknolohiya, kapag itinuro, ay mananatiling walang hanggan. Sa loob ng Education Center, ang mga senior engineer na nakatapos ng pagsasanay sa Pilipinas ay nagtuturo sa kanilang mga junior ng teknolohiya ng pagproseso ng lithium. Ang binhing teknolohiya na itinanim ng Pilipinas ay nagugat at lumago sa lupaing ito. Umupo ako sa bangko sa labas ng Education Center, natahimik sandali. Sa aking isipan, ang maalaala nam, 7 buwan na ang nakalipas ay pumasok na parang lumang pelikula. Ang sandali na natawa ako nang makita ang pangalan ng Pilipinas sa paliparan. Ang sandali na pinagtawanan ko, ang 5 taong lumitaw na may work uniform. Ang sandali na bumulong ako ng bali nang marinig ang alok na 72%. Bawat sandali ay malinaw na naalala. Sa bawat sandali na iyon, ang mali ay hindi ang Pilipinas, kundi ako mismo. Ginawa ko ang trabaho ang pakuha ng mamapakukunan mula sa Aprika sa loob na 28 taon. Naniniwala ako na iyon ang diplomasya. Iyon ang negosyo. Iyon ang panuntunan ng mundo. Ngunit ang Pilipinas, sa loob lamang ng 7 buwan, ay nakamit ang hindi ko nakamit sa loob ng 28 taon. Hindi sila kumuha ng mapakukunan, nagtanim sila ng industriya. Hindi sila lumikha ng pagdepende, lumikha sila ng kalayaan. Ito ang tunay na diplomasya. Ito ang tunay na negosyo. Mga gino at ginang, ito ang Pilipinas. Isang bansa na, sa kabilang yaman nito sa likas na yaman, ay isinuko ang 72% at nakakuhang 5 beses na kita. Isang bansa na nagbago nga panuntunan ng mundo sa pamamagitan ng hindi pagkuha kundi pag-iwan. Isang bansa na isinuko ang 64 trilyong piso at nakakuhang tiwala mula sa 12 bansa. Isang bansa kung sa 5 taon na may work uniform, ang tinalo ang daan-daang taon na nakasuot neksuit. Ang Pilipinas ay nagpatunay kung ano ang tunay na tagumpay, ano ang tunay na lakas, ano ang tunay na diplomasya. Ganap nilang binago ang mga patakaran na binuo nga superpower sa loob ng 140 taon sa loob lamang ng 7 buwan.
Isang bansa na bumangon mula sa kahirapan at pagkawasak ng digmaan at pinayuko ang mga superpower. Isang bansa na, sa kabila ng yaman nito sa likas na yaman, ay sa pamamagitan lamang ng teknolohiya at sinseridad ay binago ang mapa na kapangyarihan sa mundo. Isang bansa na nagpakita sa buong mundo kung ano ang tunay na tagumpay, hindi sa pagguha, kundi sa pagbabahagi. Ang kakasabi ko lang ay ang kwento na sinaksihan ng dating undersecretary ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Britanya na si Reginald Campbell. Ang kwento ng isang lalaki na natuto ng diplomasya ng pagguha sa loob ng 28 taon at napagtanto ang diplomasya ng pag-iwan sa loob ng 7 buwan. Ito ang aral na itinuro ng 5 Pilipinong nakasuot ng work uniform sa akin at sa buong mundo. Kung kayo ay naantig sa kwentong ito, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at mag-like. Makakatulong ito na mas may palaganap ang kadakilaan ng Pilipinas.